Okay po, isa pong mapagpalang araw sa lahat, especially sa ating mga kapanalig na Katoliko sa lahat ng sulok ng bansa. Magandang araw po sa lahat. Ito po pala po si Brother Rosby Alihabo. Magkakasama nyo ngayon sa ating talakayan dito sa Catholic Faith Defender Program. So mga kapatid, salamat po sa lahat ng ating mga kaibigan, mga Katoliko na always po nagasubaybay at nag-subscribe sa ating YouTube channel, Rosby K. Alihabo. At always talaga nag-subaybay sa ating Catholic Faith Defender Program. So magandang araw sa ating lahat. Sana po patuloy po tayong magsubaybay sa ating mga kasama sa Catholic Faith Defender upang mas malinawan pa tayo sa pananampalatayang Katoliko. So mga kapatid, nag-try po akong magsalita ng Tagalog kahit hindi ako fluent magsalita ng Tagalog. I will try my best para po makapagbigay tayo ng kasagutan sa mga tanong, especially sa ating mga kapatid, mga Katoliko na sila po ay mga Tagalog, hindi po nakakaintindi ng Bisaya. So mga kapatid, at itong tutunghayan ngayon, ating i-discuss itong nasa Acts chapter 10. Kasi po nakita ko po yung debate ng isang Catholic Faith Defender at isang Sabbath keeper, Nasabi pa niya doon sa Acts chapter 10, hindi po literal na baboy yung sinasabi doon, Sabi niya na figurative po yun, hindi po yun literal. So, sabi pa niya na yung Acts chapter 10 verse 14, hindi po yun literal kasi po pumunta siya sa Acts chapter 10 verse 28 na sinabi doon kang Cornelio. So, tao po ang kanyang ibig sabihin. So, mga kapatid, samahan nyo ako, ating tuklasin, ano ba ang totoo sa Acts chapter 10? Literal ba ito or figurative? So, mga kapatid, unang-una sa lahat, yung sinasabi nila na ang baboy daw, hindi daw mababasa letra po letra sa Biblia. So, hindi po yan totoo mga kapatid. Kasi po, kahit sa Biblia yung Protestante, ate pong mababasa na literal talaga at ipapakain talaga yung baboy. Ating babasahin dito sa The Voice, a Bible, So ating mababasa dito mga kapatid, sinabi dito sa 12, this container teemed with four-footed animals, creatures that crawl, and birds, pigs. Sa verse 13, get up, Peter, kill it. So, klarong-klaro na ating nabasa na sinabi dito, this container teemed with four-footed animals, creatures, crawl, birds, pigs. So, klaro po na nabasa yung baboy. At dito sa verse 13, sa Bibliang Protestante, get up, Peter, kill it. So, tumayo ka, Pedro, at mag-ihaw ka, at kumatay ka, at kumain ka. So, yan po ang pagkasabi dito, mga kapatid. Sa Greek po ito, tinatawag po itong kainon kai akatarton. So, therefore, yung kainon kai akatarton, yung akatarton dito, ito po ay tumutukoy dito sa forbidden animals, or sa Bisaya pa, mahugaw na mananap. So, klarong-klaro mga kapatid na ating nabasa, letra po letra sa Bibliang Protestante, na ito po ay baboy at akatarton. So, atin namang i-discuss ngayon mga kapatid na ito bang baboy na ito or sa Greek ay akatarton, yung ipinagbabawal, ipinakain ba ng Diyos? Ang sagot, ipinakain. Sabi pa nga dito sa verse 13, get up, Peter, kill it. So, tumayo ka, Pedro, magkatay ka at kumain. So, yun po mga kapatid na unang-una sa lahat, nabasa natin sa Bibliang Protestante, hindi po tayo gumagamit dito ng Bibliang Katoliko. Ginagamit po natin yung Bibliang Protestante para hindi sila makadinay. Kasi yung mga 70 Adventist, iba to sila. Yung tactics and strategy nila. Pag yung Biblia ang hindi kumakampi sa kanila, sasabihin lang bugos, saba ni Bacalares, Alam niyo si Mr. Bacalares, pag hindi kumakampi sa kanya yung Biblia, hindi siya naniwala, sasabihin niyang bugos. Wow naman, So kayo na lang maggawa ng Biblia. So, ito mga kapatid, atin pong titingnan, Ano ba talaga ang nasa Acts chapter 10? Literal ba ito o figurative lang?
So, mababasa natin dito mga kapatid, letra po letra talaga sa Bibliang Protestante, no? Kung meron kayo nito, mahirap hanapin ang Bibliang ito, no? Bibliang Protestante, ating mababasa talaga na literal talaga, letra po letra. Dito sa Acts chapter 10 verse 13, anong sinabi dito? And there came a voice to him, proclaim the Lord now, speaking to Peter. Arise, Peter, kill in it. Literally says in the Greek text, sacrifice in it. Ano mo? Literally says, literal daw ang sinabi ng Bibliang Protestante. Kaya po mga kapatid, yung sinabi nilang figurative lang yon. So yung ang Cornelio, figurative yon, vision kasi yun eh. Pero dito sa pagkaing inuutos ng Diyos na akatarton sa Greek, yung forbidden animals, ipapakain niya eh. No? Kaya po mga kapatid, hindi po tayo nagkamali kasi kahit sa Bibliang Protestante, mababasa natin letra po letra na ang baboy ay ipapakain talaga. Kaya nga sinabi dito sa The Voice Bible, this container team with footed animals, creature calls, and birds, pigs. Get up, Peter, kill it. So, klaro po mga kapatid, no? Hindi po tayo nag-iimbento. Ginamit natin itong Bibliang Protestante na literal talaga. So, therefore mga kapatid, no? Yung nakita kong debate sa isang Catholic may defender at isang, I think, hindi yon 70 Adventist, pero parang lumabas yun sa 70 Adventist at nagtayo ng kanilang sariling iglesia. No? Pero Sabbath keepers pa rin sila, hindi pa rin sila kumakain ng kanilang baboy. So doon niya ipinaliwanag na hindi talaga literal yon, figurative lang at vision. So therefore kapatid, ating nabasa, ating nakita, letra po letra, na literal talaga. So, akin mo nang isi-shout out ng ating mga kaibigan. So, sa tigpamaba sa katauhan, no, ang ating kapatid na converted pastor came from the Baptist Church at ngayon siya ng Catholic Faith Defender, Brother June Calunya, no, kasama ko itong converted pastor sa Simbahang Katoliko sa Oasis of Love Community. Kang Sister Elsa Canelio Sumalilo, magandang hapon sa iyo. Kang John Poltero. So ako itong Lodi, si Catholic Faith Defender Cebu, diyan sa Cordoba. Bro, God bless you always. At saka kay Iglesia Katolika, no? Magandang hapon sa iyo, ma'am. Salamat pala sa support mo sa ating ministry. Sana po ay pagpapalain ka ng Panginoong may kapal. No, God bless you always with your family, no? At Kang M. Bacabis-Tanol, magandang hapon sa inyo. So mga kapatid, ating nabasa na ipapakain talaga yung karin ng baboy. Kasi nga, yung gusto nila mga kapatid na gagamitin lang letra po letra sa Biblia na hindi ipakain ng baboy sa panahon pa ng lumang tipan in the Old Testament. No, gagamitin nila yung 11 chapter Levitico chapter 11 verse 7 na hindi ipapakain yung kanin ng baboy. No? Tapos yung Isaiah chapter 66, no, na hindi talaga ipapakain yung kanin ng baboy. In Old Testament yan eh. No, tapos, hindi naman Kristiyano ang sinasabihan yan. Kung babalikan natin yung verse 1, at sinabi niya sa mga Israelita. So, hindi naman tayo Israelita eh. Yung commandments at law ng mga Israel, hindi po tayo kasama kasi Kristiyano tayo eh. No? We are Christian. Nabilong tayo sa Christianity. Yung root word Christian, yung root word Christ, at yung suffix word unity. We belong to Christ. So, hindi po tayo bilanggo sa law, no, of Moses, the law of Israel. Tayo po ay mga Kristiyano. So, sinabi ni Kristo, si Kristo na mismo ang nagsasabi na yung pinakita niya na doon kang Pedro, no, isa po yung literal. Kasi nga, ipakatay nga, tapos ipakain pa kay Pedro. Kung sasabihin natin tao yun na ipapakatay, may tao bang ipapakatay, ipakain? So ano bang ating Diyos? Carnival? So common sense, no? Gagamitin natin yung common sense. Huwag lang puro common, gamitin po natin yung sense natin. No, Kang Brother Runel Humamoy Estapia, magandang hapon sa iyo, bro. No? Practice tayo ng salita ng Tagalog, bro, no? Kahit hindi tayo fluent. No, God bless sa lahat ng ating mga kapanalig dyan. So ating titingnan mga kapatid na letra po letra talaga ang sinabi. Literally says, sabi pa dito sa Bibliang Protestante, no? Sinabi dito, Peter kill it and literally says. So klaro, nabasa natin na literal talaga.
No, hindi lang talaga figurative, no? Kasi po yung Acts chapter 10, may vision diyan din eh. May figurative doon kang Cornelio kasi po si Cornelio ay isa ding akatarton. No, yung Gentiles kasi marumi yan para sa mga Hudyo. Pero kapatid, yung Acts chapter 10 na ipinakilala dito na letra po letra yung baboy, sabi dito, four-footed animals, birds and pigs. Sinabi sa verse 9, get a Peter and kill it, na ipakain talaga, ito po ay literal. No, dito natin mababasa sa isang Bibliang Protestante. Sinabi dito, get a Peter, rise, kill it, literally says. So, klarong-klaro mga kapatid na ating nabasa na literal talaga. No? Sa ating kapatid dyan, ka Brother Clyde Postrero Gitnano, no? Ating mga bagiitang depensor sa Catholic Independent Cebu. God bless you always, Lods. So mga kapatid, ating pong masaksihan ngayon na pag sinabi nilang mababasa ba sa Biblia, letra po letra, literal, na yung pagkain na akatarton, no, yung baboy, literal yan ipakain, ang sagot, yes. Letra po letra. Sa Greek yan, kainon kay akatarton. Yung akatarton ipinagbabawal, forbidden foods yun. Pero ipinakain ng Diyos. Sasabihin pa nila na, pangalawang tanong, yung sinabihan si Pedro na kumain ka Pedro, magkatay ka, kumain ba si Pedro? So ang sagot natin mga kapatid, no, kumain man siya o hindi mo na yung problema, hindi natin yung problema, no? Ang importante yun, inutusan siya ng Diyos na kumain. Yan yung point doon na inutusan siya ng Diyos. Kasi nga si Pedro, si San Pedro, isa po siyang Hudyo. So alam natin sa mga Hudyo sa kanilang law na bawal talaga kainin yun. Pero sinabi ni Kristo, wag mong isiping marumi ang nilinis na ng Diyos. So doon po, for example ba, kung may isang Muslim na makonvert into Catholic Christian, no, tapos na nakaagawain niya na hindi kumain ng baboy. So hindi talaga siya kakain na basta-basta. No, parang kahit mag-convert pa siya sa Katoliko, parang allergy talaga sa kumain ng ganyan kasi nga nung pagabata niya hanggang paglaki, hindi siya nakatry kumain. Kaya nga yan din yung punto ni Pedro na hindi siya kumain. Totoo naman hindi siya kumain eh. Wala tayong mababasa letra por letra na kumain siya. Pero hindi punto nun nga na hindi siya kumain, hindi na ipapakain yung kaninang baboy. Kasi nga si Kristo mismo ang nagsabi sa kanya, get up Peter, kill it. So klaro-klaro po yan mga kapatid. No? Ating isi-shoutout muna, no, kang Ma'am Virginia Alipaw dyan sa Tagbina, Surigao del Sur. Magandang hapon sa iyo, Ma'am. God bless you always. No? So, patuloy tayo mga kapatid na yung sinabi ng Acts chapter 10, kainon kay akatarton, yun po ang forbidden foods na kahit marumi para sa mga Hudyo ay ipinakain na ng Diyos. So atin pong mabasa mga kapatid, no? Kaya nga sinabi dito sa Colossians chapter 3, chapter 2 verse 16, sinabi dito mga kapatid, kaya't huwag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan ng bagong buwan o sa araw ng kapahingahan. Sabi dito, pagkain at inumin, huwag na tayong magpapasakop pa. Kasi nga, yung pagkain, hindi yan makapagliligtas sa akin, kumain ka man hindi. Sa ating mga pagka-Kristiyano, kumain ka man hindi yan yung point ng ating kaligtasan. No? Hindi ka naman ma-impyerno pag kumain ka hindi. Kasi kahit tayo mga Katoliko, hindi naman tayo araw-araw kumakain ng karne ng baboy, no? Kasi unang-una sa lahat, mahal talaga yan. Mahal ang karne ng baboy, no? Hindi po totoo yung baboy maka-impyerno sa atin, no? Ang totoo po, maka-high blood yan sa atin mga kapatid, no? Yan po mga kapatid, at sinabi pa dito sa Hebreo chapter 13, verse 9, sinabi dito, huwag kayong patakay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag sa ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang loob sa Diyos kaysa pamamagitan sa pagsunod sa pag-utos tungkol sa pagkain. Ang susunod sa mga utos na yan ay walang pakinabang. No? Klaro. Kung sino ang susunod sa pagkain na yan, walang pakinabang. No? Sinabi pa niya mga kapatid na doon sa nakita nating debate na
Ipinagbabawal ng Diyos eh. Pagkain yan, pero hindi yan kinakain. No? Sabi pa niya, pagkain daw, pero hindi kinakain. Gumawa pa siya ng logic. Kung pareho ng tubig, no? Kung yung tubig lalagyan daw ng martayulit or yung mga nakakalason, iinumin mo ba? So kaya nga mga kapatid, binigyan tayo ng tinatawag na kaisipan ng Diyos, kaalaman ng Diyos. Proverbs chapter 1 verse 7. No? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. May kaalaman tayo kung kakainin ba natin o hindi. Kaya na mga kapatid alam mo nang nakakalason, iinumin mo talaga. So hindi naman nakakalason yung baboy no? Hindi naman nakakamatay yung baboy Ang totoo, nakaka-high blood yan, pero hindi nakakamatay. No? Kaya mga kapatid, sa totoo lang, sabi dito, huwag kayong patangay. No? Sa sari-saring katuruan tungkol sa pagkain o pagsunod sa mga kautusan na ito. Kasi ang susunod dito ay walang pakinabang, wala palang pakinabang. Sabi po ni San Pablo sa Hebrew chapter 13 verse 9. Magandang hapon sa iyo, Brother Makong Mangyaw, sa ating kapatid na Catholic Defender dyan sa Lapu-Lapu chapter, no? So, hindi ko makakalimutan ang ating experience dyan noong convention sa Catholic Defender sa Cebu. No, sa ating mga tournament, league sa basketball. God bless mo, sana makabalik pa tayo dyan next time. Magkapaglaro naman tayo ng basketball dyan, Brother Makong Mangyaw. No? So, ate pong babasahin sa ibang talata. Sinabi dito sa Lucas chapter 10 verse 8 sa Magandang Balita Biblia, sinabi po dito mga kapatid, kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. So therefore, kung may mag-iimbita sa atin sa alinmang bayan, no? So kung bibigyan ka, lalagyan ka dyan sa lamisa ng anumang pagkain, kainin daw ninyo ang anumang ihain sa inyo. So wag ka nang pili-pili pa, no? Wag ka nang pumili pa. Kumain ka daw, no? At dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 27, ano bang sinabi dito, kapatid? Kung anyayaan kayo ng isang di sumampalataya at nais ninyong dumalo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. At huwag kayong magtanong pa kung iyon ang ikagulo ng inyong budhi. So therefore, pag iimbitahan na kayo ng non-believers, kasi sinabi dito, hindi di sumampalataya, no? Non-believers ito. Pag operan kayo ng pagkain dyan, huwag daw kayong magtanong, no? Pag operan kayo ng lechon, huwag kayong magtanong, lechon ito. Pag operan kayo ng humba, huwag kayong magtanong, humba ito. Pag operan kayo ng dinuguan, huwag kayong magtanong, dinuguan ito. Kumain daw kayo, no? Sabi dito mga kapatid, kumain na kayo at huwag kayong magtanong kung ayon ang ikagugulo ng inyong budhi. Kasi nga yung pagkain, hindi yan point ng ating kaligtasan Sa panahon ni Kristo, kumain ka man hindi yan point ng ating kaligtasan. Kaya sinabi dito mga kapatid sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3. Maliwanag ang sinabi ng Espiritu na sa huling araw ay iiwan ng ilan ang panampalataya, susunod sila sa palilang na espiritu at katuruan ng demonyo. Sino ba ang sumusunod ng katuruan ng demonyo? Di ba itong nagtuturo na ang pagkain ng kaninang baboy ay hindi ipapakain? Kasi nga, maka-impyerno ito sa atin. So, hindi naman tinuro ni Kristo Sinabi pa dito mga kapatid, no? Ang katuruan ito ay pinalganap ng sinungaling, no? Ang katuruan daw ito ay pinalganap ng sinungaling. At may manhid na budhi. So, may manhid na budhi. Ipinagbabawal nila ang pag-asawa at ilang uring pagkain, ang pagkain nilikha ng Diyos, no? Therefore, nilikha ng Diyos. So ano bang yung baboy, hindi ba yan nilikha ng Diyos? Ang sagot, nilikha ng Diyos, pagkain yan Hindi naman yan nakakamatay yung baboy Pagkain yan. So therefore, pag pagkain yan, no? Kumain ka man hindi yan makakaligtas sa iyo. No? Kaya nga tayong Katoliko, no? Kumakain tayo kasi nga pag may occasion, nagluluto tayo, naglilitsyon tayo, kasi nga, pagkain yan ginawa na yan ng Diyos. Tapos, dito sa banal na kasulatan, ating mabasa sa Hebrew chapter 7 verse 18. Kaya nga inalis ang anumang alituntunin dahil ito ay mahina at walang bisa.
So, yung old law, no, yung law ni Moses, inalis ito ng Diyos. Kasi nga, wala itong bisa eh. Kasi nga, kumain ka man, hindi yan point ng maligtas ka. Hindi ka maligtas. No? Kaya mga kapatid, sinabi dito sa Hebrew chapter 9 verse 10, ang paglilinis nila ay naukol lamang sa pagkain at inumin. At sa iba-ibang uri ng paglilinis, ang mga altuntunin na panlabas na iaral hanggang sa baguhin ng Diyos ang lahat ng bagay. So sinabi dito mga kapatid na nilinis talaga ng Diyos. Sinabi pa niya na huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Yan po ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo doon kang San Pedro. Kaya nga, sinabi dito sa The Voice Bible, no, sa Acts chapter 10 verse 12, team with four-footed animals, creature that crawls, birds, pigs. No, nabasa natin na pigs, baboy. Sa verse 13, get up Peter, kill it. So sinabi dito, get up Peter, kill it, magkatay ka at kumain. Ano ipakatay? Sa verse 12 yung baboy. No? Sinabi ni San Pedro sa verse 14, no way Lord, these animals are forbidden in dietary laws of the Hebrew Scriptures. Sinabi niya, no way Lord, no, these animals are forbidden. Itong mga hayop na ito ay kasuklam-suklam ito sa law sa mga Hudyo. Tapos sinabi niya dito mga kapatid, I've never eaten non-kosher food like there before. None one in my life. So sinabi niya, hindi pa ako nakain to. No? Kahit isa sa aking buhay. So sinabi niya mga kapatid, at sinabi dito, sa verse 15, if God calls something permissible and clean, you must not call it forbidden or dirty. So sinabi ng Diyos, kung ang Diyos ang magsasabi na ito ay malinis, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Yan po mga kapatid. At sinabi dito, literal talaga yan mga kapatid. Sinabi dito sa verse 13, get up Peter, kill and eat. Literally says dito sa isang Bibliang Protestante. Kaya kapatid, no, literal talaga yan, no. So, isa-shoutout ko muna, no, kang Father Glenn Gaga Costa, no, ating spiritual advisor sa Catholic Faith Defender sa Santa Juana Chapter. Magandang hapon sa iyo dre, tuon taan og tinagalog dre. Kaya di kasabot itong mga kauban ng mga kaigsuunang Katoliko, no, sa Tagalog, Bisaya at Permente, no. Sa akong idol, no, kang future attorney G1 Paisones, sa akong Sacramento Sub sa Catholic Faith. Matod pa niya John Poltero, ang context ana bro kay tao nga mukaon og baboy kon mga hugaw na kalunon para sa mga Hudiyo. Yes. So mo na, no, gi-explain usab ni brother G1 Paisones, no, atong future attorney. Regards ko diya sa imong amahan kang brother Noel Paisones, no, atong mga banggiitan nga mga Catholic apologists diya sa Hinguog. May God bless us, no. So patuloy po tayo mga kapatid na sinabi talaga na literal ito. At sinabi dito nga ang baboy, letra per letra, ipakain talaga. No? Kaya nga mga kapatid, hindi lang ito tumutukoy doon kay Cornelio. No, sa Greek yan, tinatawag yan na kainon kai akatarton. Yung akatarton na yan, yun yung forbidden animals. Yung pagkain, no? Yung marumi. Kasi nga yung akatarton sa Greek, marumi yan. No? Ipinagbabawal. No? Marumi. Pero tumutukoy din ito doon sa 28 kay Cornelio, kasi nga Gentile po si Cornelio, no? Hindi po sumasama yung mga Hudiyo doon sa mga Gentiles. Pero yung Acts chapter 10 verse 14, literal talaga yan, na yung akatarton ipapakain talaga ng Diyos. Kasi nga sinabi niya, huwag mong isipin na marumi ang nilinis na ng Diyos. Nabasa natin yung baboy, letra po letra, nabasa din natin yung literal na pagkasabi ng Diyos. No? At binasa natin, hindi Bibliang Katoliko, kundi Biblia pong Protestante. No? Shout out dyan kay Ate May, kang Uncle Pong, magandang hapon sa lahat. No? Kang Edwell Mabanag, aking kaibigan sa Catholic Faith Defender sa Catholic Crusade Ministry. Edwell Mabanag, magandang hapon sa iyo bro. No? Sana po ay kahit konti lang ang ating diniscuss ngayon, may naunawaan tayo kahit konti. So ating ipapatuloy mga kapatid.
Ano bang sabi sa Roma chapter 20 verse 21? Sinabi dito, huwag niyong sirain ang gawain ng Diyos dahil lamang sa pagkain. Lahat ng pagkain ay malinis at maari ng kainin. Sabi pa ni San Pablo, no? Kasi po yung nagsabi nito, ang Diyos din. Kasi nga yung mga sinabi ng mga apostoles, galing yan sa Diyos eh. Sinabi pa doon sa 2 Korinto kapitulo 3, versikulo 3 na sa Bisaya pa, ganito po pagsasabi, klaro kaay nga si Kristo mo ay nagsulat ni ini. Dili pinaagi sa tinta o sa papan sa bato, kundi ang paggamit sa kasing-kasing sa tao. So therefore, yung mga sinulat na mga apostoles, na mga propeta, galing yun sa Diyos. No, divine revelation yun na binigay sa kanila mga kapatid. No? Kaya mga kapatid, sinabi dito na huwag ninyong sirain ang gawain ng Diyos dahil lamang sa pagkain. Lahat ng pagkain ay malinis at maari ng kainin. No? Ngunit hindi mabuti ang magkakasala ang iba dahil lamang sa inyong kinakain. So, mo ni mga igsuon ko na ni Kristo, problema ning atong igsuon nga mga sabadista, no? Nga grabe ka dogmatic kayo, kay maka-impierno ko lang pagkaon sa kaning baboy. Diya sa Old Testament, sa Lumang Tipan, no? Hindi pinagbabawal talaga yan sa mga Israelita. Pero tayo mga Kristiyano, hindi po tayo pinagbabawal ng Diyos. Na tayo mga Kristiyano, hindi kakain ng kanilang baboy. Mali po yan, kapatid. Nabasa natin na literal talaga, literally says. Tapos sinabi dito, four-footed animals, pigs, and birds and pigs, get up, Peter kill it. Nabasa po natin sa dalawang versyong protestante. Literal talaga, yung baboy ipakain. Tapos mga kapatid, sinabi ng Diyos dito sa verse 15, if God calls something permissible and clean, you must not call it forbidden and dirty. So wag mo nang ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. So shout out diya kang Cesar Losarito diya sa Digos City. Magandang hapon sa iyo, bro. At sa ating Lodi, no? Sa ating komentarista, si Catholic Defender diyan sa Cebu, Kabader Danny Kugtas. Magandang hapon sa iyo, bro. Practice Tagalog ani, bro, no? God bless ni mo, bro. Shout out ko sa mong program diya, bro, sa Batikos. So, ipagpatuloy natin, kapatid. Sinabi pa sa Roma chapter 14 verse 17, sa Bisaya version, ang gingharian sa langit wala maghisgot sa pagkaon ug ilimnon. Naghisgot kini sa pagkamatarong. So therefore, yung kingdom ng Diyos, hindi po ito tumutukoy sa pagkain at inumin. Kung hindi sa pagka-banal, no? Sa pagka-righteous, mga kapatid, no? Sa Roma chapter 14 verse 15, sinabi diyan, no, na ayaw isipa nga mahugaw ang mga mananap nga gihinluan na sa Dios. So therefore, mga kapatid, na nilinis talaga ng Diyos, hindi na po ito marumi, no? So ipagpatuloy natin, kapatid. Kaya nga na sinabi diyan sa Biblia na hindi po maganda kung tayo po ay nalilito dahil lang sa pagkain. So ating iulitin, ang pagkain po, hindi yan daan ng ating kaligtasan. Hindi yan point na maligtas tayo, hindi. No? Ang point po ng ating kaligtasan, kung andyan tayo sa totoong iglesia at namumuhay tayo ng totoong panampalataya sa ating Panginoong may kapal. Jonel Bulala. No? Kaya po, mga kapatid, na itong mga sektang ito na itinayo lamang ng tao, ito po ang maglilihis ng ating panampalataya. No, ang gagawin nila, mga kapatid, no, ilalayo nila kung ano talagang itinuro ng Biblia, no? I-brainwash nila yung mga Katolikong hindi talaga nag-aaral sa panampalataya, sa faith of the Catholic Church. Hindi nag-aaral ng ating dogma, ng Catechism of the Catholic Church, ang official teaching ng simbahang Katoliko. Kaya po, nililihis nila, kapatid. Yan po ang style ng mga Seventh-day Adventist. Tapos, pag mabasa naman sa Biblia ang protestante na hindi kakampi sa kanila, anong sasabihin nila? Bias yan. Bias daw. Tapos, bogus daw yung Biblia na yan. Kahit hindi naman sa Katoliko ito eh. Kasi nga, parang sa Bisaya, pag gusto lang nila yung dawaton lang nila kung unsa ang ilang ganahan, no? Tatanggapin nila kung ano lang gusto nila. Yan po ang mga kapatid natin, for due respect, sa Seventh-day Adventist, no? Kaya po, yung nakita kong debate
yung sa isang talakayan sa isang Catholic may defender at isang 70 Adventist, no? So yun po mga kapatid, ating nakita na inilihis talaga niya. Sinabi niya hindi po literal, no? Tapos hindi po mabasa sa Biblia na ang baboy letra po letra ipakain. So sa atin mga kapatid na ating ipahayag ngayon, nabasa po natin na ang baboy, yung pig, ipapakain ng Diyos. At sinabi ng Diyos, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Tapos, sinabi pa sa isang Biblia protestante naman, sinabi dito na literally says na ipakain talaga. So, doon po mga kapatid na klarong-klaro po ng ating pahayag ngayon na ito po ay isang gabay natin na yung tanong nilang mababasa ba letra por letra sa Biblia na ang baboy literal yan na ipakain, ang sagot, yes. Letra po yan mga kapatid. No? Kaya po, i-shoutout ko muna ang aking mga kasama, kaibigan, Brother Rini Espiritu Palbodora, dyan sa Lake Catholic Apology International, kang Brother Jonel Bulala, mayong hapon kanimo kumbate bro, no? Kumbate Tagalog ani bisan dili ta fluent mag tinagalog ani bro, no? Ato lang sulayan bro, at least no makaintindi naman yung ating mga kasamang mga taga Luzon, yung mga Tagalog, taga NCR. So, yan mga kapatid, no? Huwag niyong kalimutan pala mag-subscribe sa ating YouTube channel, Rosby K. Alejabo, no? At sa ating page, Catholic Faith Defender. So, ulitin ko, Rosby K. Alejabo, yung ating YouTube channel. Sa gusto pong sa ating mga kaibigan, mga panalig na Katoliko, sa gusto pong mag-donate ng books in standard reference, no, kahit anong klaseng books, no, ating po yang tatanggapin para po sa ating ministry upang po tayo makapangaral ng salita ng Diyos at sa doktrina ng simbahang Katoliko. Atin po ituturo kung ano talagang itinuro ng tunay na iglesia. Hindi po yung katuruan ng iglesia dyan lang sa tabi-tabi. No, yung iglesia talagang itinuro, itinatag ng ating Panginoong Hesukristo na magdadala sa atin sa kaligtasan. So yan po mga kapatid, no. Ngayong Huwebes, no, meron po kaming talakayan sa ating mga kaibigang mga Iglesia ni Cristo, no, doon po sa Santa Juana. So ipagdasal po natin na maging matagumpay yung talakayan, tapos maging gagamit tayo ng argumentum misericordia, argument with peace. Hindi po argumentum ad boculum at argumentum ad hominem. So, atin pong ipaintindi sa kanila kung ano pa ang tunay na iglesia, Diyos ba si Kristo. So, yan po mga kapatid, yun talakay natin ngayong Huwebes. So, magla-live lang tayo or magbibideo lang tayo at ipopost lang natin sa social media, no? Para po makakita din ng ating mga panalig na Katoliko at maging tumibay pa sa kanilang pananampalataya. So, ulitin ko, this is Brother Rosby Alejabo, ang kasama nyo sa Catholic Faith Defender, at kasama nyo mga kapatid sa pagdepensa sa pananampalatayang Katoliko. God bless po sa lahat, and to God be the glory, pro Deo et Ecclesia.